Wala akong libo-libong followers pero in just 30 days na monetize ko yung Facebook page ko. Gusto mo bang malaman kung paano step by step? Kung gusto mo malaman, panoorin mo yung video hanggang dulo. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i-ring na rin yung bell notification para ma-notify ka every time na meron kaming bagong video. Sa video na to, papakita ko sa iyo kung paano ka mag-start from zero. Walang audience, walang malaking puhunan. At paano ko siyang ginawang source of income sa loob lang ng 30 days. Hindi ito magic at hindi rin ito overnight success. Pero kung susundin mo itong blueprint na to, I'm sure kaya mo itong gawin. Sa unang 7 days, wala muna akong iniisip na kumikita ako ng pera. Focus muna ako sa foundation. First step na ginawa ko is pumili ako ng niche na kaya ko gawin araw-araw. May demand at saka pwedeng pagkakitaan. Second na ginawa ko is inayos ko muna yung profile picture ko na dapat professional. Second, yung bio ko. Dapat clear talaga kung ano yung value na ibibigay ko. Third is cover photo. Optional lang ito pero much better na meron kang cover photo na professional. Step 3 is naging consistent talaga ako. Araw-araw ako nagpo-post kahit walang engagement. Kasi dito talaga nagkakamali yung karamihan. Tumitigil sila kapag walang likes at saka engagement. Reminder, hindi mo kailangan maging perfect. Kailangan mo lang magsimula. Now, from day 8 to day 15, content strategy yung ginawa ko. Nagfo-focus ako sa content na kung saan magdadala ng audience sa Facebook page ko. Ito yung type of contents na ginagawa ko. First is yung storytelling content. Gumawa ako ng short videos at saka storytelling na post. At saka second, gumagawa ako ng mga simple tutorials. At yung posting system na ginagawa ko is naglalagay or nagpuput up ako ng 1 to 2 reels a day. At isa doon, dapat valuable post. At kahit kunti lang yung mga comments, sinasagot ko talaga. Kasi tandaan mo, yung engagement equals growth. So from day 8 to day 15, hindi pa lahat viral yung post ko dito. Pero naging consistent talaga ako. Now, from day 16 to day 23, dito ko na talaga nakita yung pinakamalaking growth. I-share ko sa iyo yung mga hacks na ginagawa ko. First hack is nagsasali ako sa mga Facebook groups na same niche sa akin. At the same time, nagpo-post ako doon ng value. Hindi ako nagspam. Hack number 2 is comment strategy. Nagko-comment ako sa mga viral posts na same niche sa akin. So actually, dyan ako kumukuha ng mga panibagong followers. Hack number 3 is consistency plus volume. Mas dumami pa yung post ko kahit simple lang. Di mo kailangan maging viral agad. Kailangan mo lang talaga maging visible araw-araw. Now, from day 24 to day 30, dito na pumasok yung pinaka-exciting part, yung kita. Method number 1 is affiliate marketing. Nagpo-promote ako ng mga product kahit wala akong sariling produkto. Method number 2 is digital products. Pwede kang gumawa ng ebook, guide, o kaya templates. Method number 3 is simple CTA or call to action. Sa part na to, hindi talaga ako nag-hard sell. Tandaan mo, hindi mo kailangan ng libo-libong followers. Kailangan mo lang ng tamang strategy. Now, kung gusto mo malaman yung exact steps na ginawa ko para ma-monetize ako sa Facebook kahit meron lang akong 300 plus followers, ilalagay ko yung link na sa description box below at panoorin mo yung full video. So it's me again, Anthony James Yusa, signing out.